Sa lupain ng Hyrcania, ang mga tao ay namumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan. Ngunit nang umangat sa kapangyarihan ang barbarong hari na si Anzes, nagsimula siyang maghasik ng pagkawasak sa lahat ng lugar. Isang araw, sinalakay ng hukbo ni Anzes ang nayo ng isang batang babae na nagngangalang Sonia, at halos walang nakaligtas. Pagkalipas ng maraming taon, ang matandang Sonia ay naghahanap ng iba pang miyembro ng kanyang tribo. May dala siyang mapa ng kagubatan at minamarkahan ang mga lugar na napuntahan na niya. Sa isang lawa, nakakita siya ng estatwa ng Diyosa ng kagubatan at nanalangin dito bago maligo. Sa sandaling iyon, may ilang magagandang nilalang na tumatakbo sa malapit dahil hinahabol sila ng mga mersenaryo. Agad na nagtago si Sonia at ang kanyang kabayo at hindi lumabas hanggat hindi umaalis ang mga mersenaryo. Pagkatapos, natagpuan niya ang mga nilalang na patay na sa lupa at wala na ang kanilang mga sungay. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakakita si Sonia ng isang maliit na kaharian na inaatake. Iniwan niya ang kanyang kabayo sa kagubatan at palihim na gumalaw sa paligid ng nayon hanggang sa makita niya ang mga mersenaryo na nagtutulak ng isang napakalaking nilalang papasok sa kulungan. Biglang may umalangaw-ngaw na trumpeta, at dumating si Emperor Dragon kasama ang kanyang mga sundalo, isang nakakatakot na sasakyan, at ang kanyang mamamatay tao na si Anescia. Lumalabas na kinokolekta ng mga mersenaryo ang mga kakaibang nilalang para sa mga laban ng gladiator ng emperador. Kaya naman, tiningnan ni Dragon ang mga kulungan upang suriin ang resulta. Pagkatapos, sinuri niya ang mga bihag at inutusan ang kanyang mga sundalo na ilabas ang lider. Ipinaliwanag niya na nakilala niya ang lalaking ito maraming taon na ang nakalipas noong siya ay isang alipin, at dinuraan siya ng lalaki. Hinahanap ni Dragon ang nawawalang kalahati ng aklat ng mga lihim at nais niyang pumasok sa kagubatan ng Hyrcania. Binalaan siya ng lalaki na tanging ang mga tinanggap lamang ng mga Diyos ang makakapasok doon. Ngunit hindi naniniwala si Dragon sa mga Diyos. Naniniwala siya sa kaalaman at agham. Matapos sigawan ang lalaki dahil sa kanyang pananampalataya, inutusan niya si General Carlac na patayin ito. Samantala, patuloy na palihim na gumagalaw si Sonia at nakakita ng dalawang mersenaryo na pinahihirapan ang isang nilalang sa loob ng kulungan. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kanilang kalupitan bago niya sila mabilis na pinatay sa pamamagitan ng pagsaksak. Pagkatapos, sinubukan niyang buksan ang kulungan, ngunit pinigilan siya ni Anescia na tinutukan siya ng espada sa leeg. Itinulak ni Sonia ang espada palayo at umatras habang sinasabi ni Anescia na malapit nang maglaho ang buong kagubatan. Sa sandaling iyon, ang mga boses sa isipan ni Anescia ay nag-utos sa kanya na pumatay, kaya inatake niya si Sonia. Nagsimula ang labanan ng dalawang babae, ipinapakita ang kanilang kahangahangang husay sa paggamit ng armas. Ngunit mas magaling pa rin si Anescia sa espada at nagawa niyang makuha ang sandata ni Sonia. Gumanti si Sonia sa pamamagitan ng paghawak sa mga paa ni Anescia upang pabagsakin ito. Nagtipon ang maraming tao sa paligid habang patuloy silang naglalaban sa lupa, at nagawa ni Sonia na matalo si Anescia. Nang makita ito ni Dragon, sinabi niyang magandang palabas ito. Biglang na-distract si Sonia nang dumating ang kanyang kabayo para sunduin siya. Kaya naman, pinatulog siya ni Carlac sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sonia sa kampo ng mga mananakop, nakatali sa isang krus. Tinanong siya ni Dragon ng ilang bagay, ngunit dahil ayaw niyang magsalita, tinusok ni Carlac ang kanyang mga sugat gamit ang espada upang pahirapan siya. Nang nakawin ni Dragon ang kanyang mapa, napalaya ni Sonia ang kanyang kamay dahil sa galit at hinablot siya sa kanyang damit. Kaya itinapat ni Anescia ang kanyang espada sa kanya upang paatrasin siya. Sinabi ni Dragon na huwag patayin si Sonia dahil gusto niya itong sumali sa mga laban ng gladiator. Habang muling nawawala ng malay si Sonia, nanaginip siya tungkol sa araw na sinalakay ang kanilang nayon. Sinabihan siya ng kanyang ina na dalhin ang mga bata at tumakbo papunta sa kagubatan. Tumakbo ang batang si Sonia upang subukang iligtas ang ibang mga bata, ngunit nagkalat ang mga mananakop at hindi niya maabot ang sinuman. At kinailangan niyang panoorin ang pagpatay sa kanyang ina. Nang muli siyang magising, nasa loob na siya ng kulungan kasama ang iba pang mga alipin. Dinala sila ng mga kariton papunta sa kabisera, kung saan napilitan si Sonia na panoorin ang ilang lalaki na sinasaktan ang kanyang kabayo.
Dahil sa galit, sinimulan niyang bugbugin ang mga gwardya hanggang makalaya siya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga kadena upang hulihin ang lalaking may hawak ng pamalo. Pinabagsak niya ito at sinubukang patayin, ngunit nahuli siya ng mga sundalo at ibinalik sa kulungan, kung saan muli siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sonya at nagulat nang makita ang kanyang ina sa harap niya. Ngunit isa lamang itong ilusyon na dulot ng kanyang panaginip. Isa lamang pala itong matandang babae. Sa gulat, sinunggaban ni Sonya ang leeg nito at tinutukan ng kutsilyo sa lalamunan, sinusubukan itong gawing bihag. Ipinaliwanag ng ibang mga alipin na nasa tinatawag na Naughty Pits siya, kung saan walang halaga ang buhay at walang pagtakas. Kung papatayin niya ang matandang babae, walang magmamalasakit. Kinuha ng kapitan ang kanyang kutsilyo at sinabihan siyang kumalma, kung hindi ay hahagupitin siya. Samantala, nagtataka si Maester Crudelis kung bakit labis na nahuhumaling si Dragon sa kagubatan ng Hyrcania. Ipinaliwanag ni Dragon na nang lipulin ni Haring Anzes ang mga Hyrcanian, tumakas ang mga nakaligtas papunta sa kagubatan at dinala ang kalahati ng aklat ng mga lihim. Nasa kanya ang kabilang kalahati, na nakatulong na sa kanya upang makamit ang maraming tagumpay sa agham, ngunit nais pa niya ng higit. May mensahe sa aklat na nasa isang kodigo na si Dragon lamang ang makakaintindi, na nagsasabing ang isang batang may taglay na lahat ng kaalaman ay mamumuno sa mundo. Iniisip ni Dragon na siya ang tinutukoy ng prophecy na ito, kaya nais niyang malaman kung paano ito magtapos. Sa gabi, patuloy na sinusubukan ni Sonya na tumakas mula sa hukay sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader. Iniisip ng mga alipin na imposible ito dahil wala pang nakarating sa tuktok, ngunit pinatunayan ni Sonya na mali sila. Di nagtagal, narating niya ang itaas at nakalabas sa hukay, ngunit agad siyang napalibutan ng mga gwardya. Nakipaglaban siya at napabagsak ang ilan, at naihulog pa ang isa pabalik sa hukay, ngunit patuloy silang dumarami at kalaunan ay napalibutan siya upang hulihin muli. Pagkatapos noon, natagpuan ni Sonya ang sarili na nakagapos. Sinabi ng ibang mga alipin sa kanya na para maging malaya, kailangan niyang manalo sa lahat ng laban sa arena. Ibinahagi rin nila na dati ring alipin si Anescia at nakuha niya ang kanyang kalayaan, ngunit may mga usap-usapan na ang mga boses na naririnig niya ay ang mga multo ng lahat ng taong pinatay niya. Sa kastilyo, natuklasan ni Anescia na halos maubos na ang kanyang gamot at itinago niya ang mga bakanteng bote nang pumasok si Dragon sa silid. Ipinaalala niya rito na ipinangako nitong gagamutin siya, at sinabi naman ni Dragon na gagawin niya iyon, ngunit hindi siya maaaring maging asawa niya hanggat hindi siya matino. Binigyan siya ng bagong bote ng gamot at iniinom niya ito ng buo. Pagkaalis ni Dragon, akala ni Anescia ay may nakikita siyang mga multo sa salamin. Kinabukasan, nagsimulang mag-ensayo ang mga alipin para sa mga laban. Nakilala ni Sonya si Osen, na kilala bilang The Untouched dahil hindi pa siya natatamaan ng espada mula nang siya ay mahuli. Hinamon niya si Sonya na baguhin iyon at gawin siyang premyo. Sinabi naman ni Petre kay Sonya na huwag siyang makipagkaibigan dahil hindi niya alam kung sino ang makakalaban niya kalaunan. Nang magsimula ang mga laban, pinalibutan ng mga alipin ang panday upang makakuha ng magagandang sandata. Dahil bago si Sonya, kahoy na espada at kalasag lamang ang nakuha niya, pati na rin ang isang nakakatawa na bikini armor. Puno ang arena at nagsisigawan ang mga tao para sa isa na namang marahas na kamatayan. Sa huli, pinadala sina Sonya at Petre sa arena, ngunit tumanggi si Sonya na pumatay ng inosenteng babae para lamang sa libangan at nais niyang makipaglaban na lang sa emperador. Tumawa si Dragon at gumawa ng senyales sa kanyang mga gwardya, na agad namang pumapana kay Petra. Tumakbo si Sonya papunta sa kanya at humingi ng tawad bago ito mamatay. Biglang pumasok ang mga sundalo sa arena, kaya kinuha ni Sonya ang mas magandang espada ni Petra at nagsimulang lumaban. Pinabagsak niya ang unang kalaban sa pamamagitan ng paghiwa sa mga binti nito. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo nito dahil iyon ang kanyang paboritong sandata. Ngayon, mabilis niyang napapatay ang mga sundalo isa-isa sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanilang mga bukas na bahagi. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa niyang talunin silang lahat, at ipinagdiwang ng mga tao ang kanyang tagumpay. Maging si Dragon ay humanga. Bago umalis, kinuha ni Sonya ang kwintas ni Petra. Kalaunan, sa hukay, ibinigay niya ito sa nobyo ni Petra na si Hawk, na nagluluksa.
Nag-alay si Osan ng tagay para sa lahat ng mga alipin na namatay sa araw na iyon, at umawit si Sonya ng isang tradisyonal na awitin ng kanyang tribo bilang pag-alala sa kanila. Sa kanyang ikinagulat, alam ni Dex ang mga liriko at sumabay sa pagkanta. Kinabukasan, ipinakita ni Crudelis kay Dragon ang isang artifact na tinatawag na yoke, na ikinakabit niya sa ulo ng isang nilalang sa kagubatan gamit ang kuryente. Sinubukan ito ni Dragon gamit ang isang remote control na nagpaulol sa nilalang. Natuwa siya sa resulta, ngunit nais niyang gagana rin ang yoke sa mga tao. Nagsasagawa na ng eksperimento si Crudelis sa mga alipin. Ngunit pinapatay silang lahat ng yoke. Iniisip ni Dragon na kapag nahanap nila ang kabilang kalahati ng aklat ng mga lihim, magagawa nilang tapusin ang proyektong ito at makalikha ng isang buong hukbo ng mga taong kontrolado ng yoke. Sumunod, ipinakita ni Crudelis sa kanya ang isang naglalagablab na orb na ngayon ay nagpapagana sa buong lungsod. Nangako siya na sa lalong madaling panahon, magagamit na rin nila ito bilang sandata. Sa hukay, tinanong ni Dex si Sonya kung paano niya nalalaman ang kanta dahil hindi siya mukhang Hyrkanian. Doon niya napagtanto na galing siya sa tribo ng kagubatan at ibinunyag na may grupo ng mga nakaligtas na naninirahan sa pinakasentro ng gubat. Naluha si Sonya sa balitang iyon at sinabi niyang kailangan nilang makatakas. Naputol ang kanilang pag-uusap nang sabihin ng kapitan na kailangan siya sa palasyo. Napilitan si Sonya na isuot muli ang bikini at inilagay sa isang kulungan na hinihila papunta sa malaking bulwagan kung saan nagdaraos ng piging si Dragon. Ipinakita niya kay Sonya ang mapa ng kontinente na may marka ng lahat ng lugar na nasakop ng kanyang hukbo. Inanunsyo ni Dragon na ang kanilang kagubatan na ang susunod at ipinakita ang aklat, na nagpaalala kay Sonya ng alaala ng kanyang tribo na ginagamit ang kabilang kalahati nito sa mga ritual. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Sonya ang mga ritual at ang kanyang ina na sinasabing protektahan ang aklat. Pinatay ni Dragon ang kanyang ina at ninakaw ang aklat bago magising si Sonya, determinadong hindi hayaang magkatotoo ang panaginip. Kalaunan sa arena, napilitang lumaban ang mga alipin laban sa mga mersenaryong nakasakay sa kabayo. Malinaw na dihado sila, kaya nagtulungan silang atakihin ang mga kabayo upang mapabagsak ang mga ito at kasabay na mapabagsak ang mga sakay. Dumating ang kapitan upang kumuha pa ng mga alipin na ipapadala sa laban, at nagreklamo si Sonya dahil hindi siya napili. Kaya sinabi ng kapitan na ipinagbawal ni Dragon na lumaban siya dahil gusto nitong panoorin niyang mamatay ang iba. Pinakiusapan ni Sonya si Osan na protektahan si Dex. Pagkatapos, pumunta siya sa panday at humingi ng mas magandang kagamitan. Tumanggi ang panday, kaya tinatakot siya ni Sonya, at nagbago ito ng isip ng mapagtanto niyang si Sonya lang ang nag-aalala at nakakaalala ng kanyang pangalan. Pagkatapos nito, hindi pinansin ni Sonya ang kapitan at pumasok pa rin sa arena. Dalawang mersenaryong nakasakay sa kabayo ang sumugod sa kanya, ngunit pinrotektahan siya ni Dragon sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang gwardya na barilin ang mga ito. Galit na pinaalalahanan ni Sonya si Dragon na narito siya para lumaban, ngunit gusto lamang ni Dragon na sabihin niya kung nasaan ang huling mga Hyrkanian. Kapag hindi siya nagsalita, mamamatay ang lahat ng alipin. Dinala ng mga gwardya ang lahat ng alipin bago ginamit ni Dragon ang remote control upang buksan ang isang plataporma sa lupa, na nagpakita ng isang napakalaking cyclops na may yoke sa likod ng leeg nito. Muling ginamit ni Dragon ang kontrol upang utusan ang halimaw na umatake sa mga alipin. Nagsimulang tumakbo ang lahat, ngunit nagawa pa ring mabangga ng Cyclops ang ilang alipin, na nahulog sa kailaliman. Sinubukang atakihin ni Hawk ang halimaw ngunit agad siyang napabagsak. Nang sumunod si Osan na umatake, pinalipad siya ng Cyclops palabas ng gilid. Pagkatapos, napansin ni Sonya ang yoke at tumalon siya ng mataas upang mapunta sa likod ng Cyclops, at kumakapit sa pamamagitan ng pagsaksak dito gamit ang kanyang kutsilyo. Habang nagsisimulang magwala ang Cyclops, ginamit ni Sonya ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ang yoke palabas. Sa wakas, kumalma ang Cyclops at ibinaba ang katawan nito, dahilan upang mahulog si Sonya. Pagkatapos, ibinagsak nito ang kamao sa lupa sa tabi niya. Nakiusap si Sonya na tumigil ito at ipinaliwanag na hindi siya ang kalaban nito, ang emperador ang tunay na kaaway. Tumakbo ang Cyclops papunta sa mga upuan at winasak ang mga ito gamit ang kanyang mga sungay, dahilan upang magtakbuhan ang mga tao. Ang pagbagsak ng istruktura ay nakapatay pa rin ng ilang sibilyan,
ngunit nakaiwas si Dragon sa huling sandali, at agad siyang inilayo ni Karlach. Sa arena, nagluluksa ang mga alipin sa pagkawala ni Osen, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita siyang muli at ipinahayag na hindi pa rin siya natatamaan. Itinuro ni Sonya ang isang lagusan na nalikha dahil sa pag-atake ng Cyclops at sinabihan ang kanyang mga kasama na tumakbo, na nangangakong magkikita sila sa Whitechapel. Pagkatapos nito, palihim na bumalik si Sonya sa loob at sinimulang labanan ang mga gwardya, pinapatay sila isa-isa habang nagtatanong kung nasaan ang kanyang kabayo. Namatay ang buong grupo, at ang huling lalaki lamang ang nagsalita. Mabilis na pumunta si Sonya sa laboratorio ni Crudelis, at nagtakbuhan sa takot ang mga manggagawa roon. Tiningnan niya ang lahat ng eksperimento at ang naglalagablab na orb bago niya tuluyang nakita ang kanyang kabayo sa isang kulungan. Matapos itong palayain, naghagis siya ng espada patungo sa orb. Kumurap ang mga ilaw sa palasyo sa loob ng ilang segundo bago sumabog ang laboratorio. Napakalakas ng pagsabog na umabot ito sa malaking bulwagan, binasag ang mga bintana at pinabagsak ang lahat. Nakaligtas si Dragon na may ilang sugat, ngunit si Crudelis ay namatay ng matamaan ng bubog ang kanyang leeg. Habang nagluluksa si Dragon para sa kanyang kanang kamay, sinabi ni Anastasia na nakapagpadala na siya ng mga espiya upang hanapin si Sonya. Kinabukasan, muling nakasama ni Sonya ang kanyang mga kaibigan at sabay-sabay silang umalis. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, sinabi ni Osen na kailangan niyang tahakin ang ibang landas. Lumalabas na isa siyang prinsipe, at nahuli siya ni Dragon nang salakayin nito ang kanyang kaharian. Kaya nais ni Osen na bumalik at muling itayo ang kanyang lupain. Lumapit si Sonya na parang hahalikan siya, ngunit sa halip ay hiniwa niya ang kanyang braso gamit ang kutsilyo upang hindi na siya matawag na untouched. Kalaunan, nagkampo ang grupo upang magpahinga at alagaan ang kanilang mga sugat. Masaya sina Sonya at Dake sa pag-asang matagpuan ang kanilang mga kababayan at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang kabataan. Sa sandaling iyon, bumalik ang isa sa mga alipin mula sa paggalugad kasama ang isa sa mga espiya. Pinatay niya ang iba at dinala ang isang ito para sa interogasyon. Sinabi ng espiya kay Sonya na sinusundan sila ng grupo ni Dragon at isang araw na lamang ang layo nito. Pinatay ni Sonya ang lalaki bago kausapin si Dex ng pribado. Sinabi niya rito na umalis at hanapin ang kanilang mga kababayan ng mag-isa, at ipinaliwanag na hindi siya maaaring sumama dahil nailantad niya ang kanilang kinaroroonan kay Dragon. Pagkatapos umalis ni Dex, sinubukan ni Sonya na hilingin sa mga alipin na sumama rin, pero tumanggi sila na hayaang lumaban siya ng mag-isa. Kalaunan, nadiskubre ni Dragon na sinalakay ng grupo ni Sonya ang isa sa kanyang mga nasasakupan, na nag-iwan ng lahat sa abo. Darating ang kanyang hukbo sa loob ng 1 o 2 araw, kaya nagsisimula ng mawalan ng katinoan si Dragon. Tinawag siyang mahina ni Anastasia, at nauwi sa pagtatalo sila, hanggang sa biglang dumating si Sonya sa paligid. Ibinagsak niya ang ulo ng isang sundalo sa lupa at nangako na gagawin niyang mas malala ang sitwasyon kung patuloy na magpapadala si Dragon ng mga espiya. Bilang kapalit, ibinato ni Karlach ang ulo ni Dex. Sa gabing iyon, nakita ni Sonya ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa kampo ng kanyang grupo. Inihanda niya ang kanyang pana, ngunit nagulat siya nang may lalaking nagsabing sila ang mga nawawalang Hyrkanian. Pumunta si Sonya upang makasama muli ang kanyang mga kababayan at nakayakap pa niya ang isang babae mula sa kanyang nayon na si Hizpera. Ipinaliwanag nila na nakita nila si Dex, pero kulang sila sa mga tao upang labanan ang mga sundalo at iligtas siya. Hawak ng mga Hyrkanian ang kabilang kalahati ng aklat at ipinaliwanag kay Sonya kung paano nangyari ang lahat. Sa araw ng pag-atake, may batang lalaki na nagtago sa templo at pinanood ang isang pari na sinusubukang iligtas ang aklat. Ngunit inatake siya ng isang sundalo at sinubukang agawin ang aklat, na napunit sa gitna ng laban. Sinurpresa ni Hizpera ang sundalo mula sa likuran at pinatay siya bago kunin ang kalahati ng aklat, ngunit kinailangan niyang tumakbo bago niya makuha ang isa pa. Kinuha ng batang lalaki ang kabilang kalahati at itinago ito bago siya mahuli ng mga sundalo. Kalaunan sa selda ng mga alipin, binasa ng batang lalaki ang aklat at natutunan ang lahat ng mga lihim nito, na nagbigay daan sa kanya para makatakas sa pagkaalipin at maging Emperor Dragon. Ngayon, nais ng mga Hyrkanians na itago ang aklat, ngunit ipinunto ni Sonya na hindi titigil si Dragon sa paghahanap sa kanila.
Hinikayat niya ang grupo na tumayo at wakasan na ang digmaan. Ilang sandali lang, sinalakay nila ang nasasakupan at nalaman na dumating na ang hukbo ni Dragon na may maraming modernong armas. Sinimulang gamitin ng mga lalaki ang mga kanyan, at kinailangan tumakbo ng grupo ni Sonya habang nasusunog ang kagubatan dahil sa mga pagsabog. Habang sinasalakay ng mga sundalo ang gubat, sinabi ni Dragon kay Anastasia na papakasalan niya ito kung makukuha niya ang ulo ni Sonya. Sa gubat, ang grupo ni Sonya ay nagkubli sa likod ng mga puno at sa ilalim ng mga palumpong hanggang sa lumapit ang mga sundalo para hulihin sila. Nagsimula ang isang brutal na labanan habang patuloy na kumakalat ang apoy at nagdudulot ng mga pagsabog. Hindi nagtagal, parehong nawawalan ng mga mandirigma ang 2 panig kada segundo. Nang makamit ng grupo ni Sonya ang kalamangan, sinabi niya sa kanyang mga tao na tumakbo upang hilahin ang kaaway ng mas malalim sa kagubatan. Ilang sundalo ang sumunod kay Sonya, kaya kinailangan niyang labanan ang mga ito ng mag-isa. Matapos patayin ang lahat, nakita niya si Anastasia na dumating. Nagsimula silang maglaban gamit ang kanilang mga espada, at mukhang pantay ang kanilang galing, ngunit nagawang lampasan ni Anastasia si Sonya at tinamaan ang katawan nito ng ilang hiwa. Tumanggi si Sonya na sumuko at tinamaan niya si Anastasia sa leeg. Malapit doon, nakasalubong ni Hawk si Karlak at nagpasya siyang labanan ito. Nagpalitan sila ng ilang suntok sa mukha at hinahampas ni Karlak si Hawk gamit ang kanyang palakol at sinaksak siya ng espada. Kasabay nito, sinaksak din ni Anastasia si Sonya gamit ang kanyang espada. Nang malapit na niyang tapusin si Sonya, binangga si Anastasia ng kabayo ni Sonya, na humiga kasama ang kanyang amo. Umakyat si Sonya sa ibabaw nito at sumakay palayo. Kalaunan sa lawa, inakala ni Sonya na nakita niya ang kanyang ina sa tabi ng estatwa. Ngunit ito pala ang tunay na Diyosa, na nagsasabi sa kanya na dumudugo ang mundo at hindi nila pwedeng hayaang manalo si Dragon. Ipinunto ni Sonya na lagi siyang nanalangin pero wala itong bunga. Kaya ipinaliwanag ng Diyosa na kailangan ni Sonya hanapin ang kanyang lakas upang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, inilubog ng Diyosa si Sonya sa lawa upang pagalingin ang kanyang mga sugat, sinasabi na ang kapalaran ng mundo ay nasa kanyang mga kamay. Samantala, nahuli ang mga nakaligtas mula sa grupo ni Sonya. Tinawag ni Hizpera si Dragon sa kanyang orihinal na pangalan, at sinampal siya nito, sinasabi na patay na ang batang natatakot noon. Inakusahan ni Dragon si Hizpera ng pagtalikod sa kanya at umiyak habang hinahawakan ang kanyang ulo hanggang sa inamin niya ito. Nang tiningnan niya ang bag nito, sa wakas nahanap niya ang kabilang kalahati ng aklat at nakita itong patunay na totoo ang prophecy. Inutusan niya ang leader ng mga mersenaryo na patayin si Hizpera, ngunit tumanggi ang lalaki na pumatay ng babae. Kumuha si Dragon ng espada at naghanda na patayin si Hizpera mismo, ngunit sa sandaling iyon, isang palaso ang pumatay sa isang gwardya. Sa sorpresa ng lahat, lumitaw si Sonya na may mas matangkad na pulang kulay sa kanyang buhok. Kasabay nito, dumating si Osen kasama ang kanyang hukbo. Habang dumadagsa ang mga sundalo para labanan ang mga mananakop, ginamit ng mga bilanggo ang pagkakataon upang makalaya at sumali sa labanan. Napatumba ng dating alipin si Karlak at kinagat ang kanyang leeg upang sa wakas mapatay siya. Dahil maraming sundalo ni Dragon ang namatay kagabi, madaling napagtagumpayan sila ng hukbo ni Osen at napilitang umatras. Nakakandado ang pangunahing tarangkahan, ngunit umakyat na lang si Sonya sa pader at nakarating sa tore kung saan sinimulan niyang patayin ang mga sundalo ng walang awa. Nakita rin siya ng mga lalaki sa lupa, kaya binaril niya sila ng mga palaso bago tumalon pababa upang labanan sila, madali niyang napabagsak ang isa-isa gamit ang kanyang bagong lakas. Sa loob ng isang gusali, binasa ni Dragon ang kabilang kalahati ng aklat at nadismaya ng matuklasan na ito ay tungkol lamang sa pagpapagaling, medisina, at balanse sa kalikasan, na itinuturing niyang walang silbi. Pagkatapos, lumuhad siya at nagmakaawa kay Anastasia na labanan si Sonya, ngunit tumanggi si Anastasia dahil natatakot siya sa isang taong kayang bumangon mula sa nakamamatay na sugat. Sinabi ni Dragon kay Anastasia na hindi siya magiging asawa ng emperador maliban kung poprotektahan niya siya at tinawag siyang duwag, sinasabing sumasang-ayon ang mga tinig sa kanyang ulo sa kanya. Biglang sumabog ang galit ni Anastasia at tinanong kung bakit niya naririnig ang mga tinig. Inamin ni Dragon na siya ang naglagay ng mga tinig sa ulo ni Anastasia dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang trono.
Nalaman ni Anastasia na ang mga bote ng gamot ay mga potion pala para magmukha siyang baliw. Galit na galit, hinugot niya ang kanyang espada at sinaksak si Dragon. Nang tumingin siya pababa, natuklasan niyang sinaksak din siya ni Dragon, at magkasama silang bumagsak. Sa labas, patuloy na lumalaban si Sonya sa mga sundalo hanggang wala nang natira. Nang makapasok siya sa gusali, wala na si Dragon. Sinabi ni Anastasia na sa wakas ay tahimik na ang mga tinig bago siya namatay. Sa kagubatan, bumagsak mula sa kabayo ang duguan na si Dragon. Nang hanapin siya ni Sonya, nakakita siya ng mga pahina ng aklat na may dugo sa lupa at sinundan ito hanggang sa makita niya si Dragon sa isang lumang sagradong lugar. Pinuputol nito ang mga pahina ng aklat habang sinasabi na hindi na ito kapaki-pakinabang na sandata. Ipinaliwanag ni Sonya na ang aklat ay hindi kailanman sandata. Siya mismo ang nagbaluktot nito at naging isang tirano katulad ni Haring Anzes. Gumawa si Sonya ng talaan ng lahat ng krimen ni Dragon, ngunit humingi rin siya ng paumanhin dahil hindi niya natulungan si Dragon nang atakehin ang kanilang nayon. Inamin ni Dragon na natatakot siya sa kamatayan. Kaya hinawakan ni Sonya ang kanyang kamay habang siya ay tuluyang namatay. Pagkatapos, dinala ni Sonya ang katawan ni Dragon sa nasasakupan at sinabi sa kanyang mga tao na ilibing siya bilang isang Hyrcanian para sa batang siya noon at hindi bilang lalaking naging siya. Gayunpaman, hindi na siya babalik sa kagubatan kasama nila dahil doon siya lumaki. Kaya ngayon, nais niyang lumabas at makita ang mundo. Maraming buwan ang lumipas, masaya si Sonya sa isang tavern, pinapahanga ang lahat sa kanyang galing. Ngunit nagambala siya ni Ocean, na nagdala ng masamang balita at sinabi na kailangan siya ng kanyang mga tao, kaya siya ay sumama sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!